Last year na-review natin ang Xiaomi Pad 6 na tulad lang din ng Xiaomi Pad 5, panalong tablet din para sa presyo. Pero kahit na maganda na yon para sa karamihan sa atin, may ilan pa rin na naghahanap ng mas maganda pa, mas malakas pa. Gusto nila yung Pro at kung isa ka sa mga taong to, eto na. Eto na yung flagship Xiaomi Pad 6s Pro na may Snapdragon 8 Gen 2 chipset, 144Hz 3K resolution display, 120W fast charging, at 6 na speakers para sa mas immersive na media consumption. This is definitely one of the best Android tablets na pwede nating mabili ngayon. Pero bago natin pag-usapan lahat, maraming salamat muna sa sponsor natin. Sorry, wala pala, cancel pala yung sponsor natin ngayon. Okay, so wag na tayong magpatumpik-tumpik pa at pag-usapan na kaagad natin yung napakagandang display. Actually, ito yung isa sa mga pinagmamalaki ng Xiaomi dito na dapat din naman talagang ipagmalaki. Again, meron tayong 12.4-inch LCD panel. So, malaki-laking tablet to. Mas malaki sa parehong Xiaomi Pad 5 at Pad 6. Sa mga mahilig mag-drawing or mag-take ng notes, mas malaki na yung canvas nyo dito. Protected na rin yan ng Corning Gorilla Glass 5 at yung side bezels, saktong kapal lang din para meron pa rin tayong pagpatungan ng mga daliri natin. Also, ginawa na rin nilang 3x2 yung aspect ratio ngayon. So, medyo mas mataas na ng konti, which is better for productivity tasks. Sa mga gumagamit ng laptops, malamang alam nyo na mas maganda ang 16:10 aspect ratio for productivity workloads dahil nga sa mas malawak na vertical space, at itong 3x2 aspect ratio ay mas mataas pa ng konti sa 16:10. So, magugustuhan to ng mga katulad kong nagsusulat ng script at nagre-research using a browser. Now, in terms of resolution naman, sobrang taas ng resolution para sa ganitong size ng screen. Yung gaming laptop na gamit ko ngayon ay naka 16 inches na screen with 2560 by 1600 na resolution. At mataas na yon. Very satisfied na ako doon. Very sharp ng tignan. Pero itong Xiaomi Pad 6s Pro na may mas maliit na screen size, meron pang mas mataas na resolution. 3K or 3048 by 2032 yung resolution. At para sa ganitong size, talaga namang sharp tignan yung mga text, yung mga pinapanood nating palabas, at kahit titigan kong mabuti, hindi ko na rin talaga makita yung individual pixels. Color reproduction, sobrang panalo din. 12-bit color depth, so over 68 billion colors ang kayang i-produce. May wide DCI-P3 coverage. Kung gusto mo, pwede mo ring timplahin yung kulay sa display settings. Pero malamang karamihan sa atin, hindi na rin to babaguhin dahil maganda na rin yung kulay out of the box. Up to 900 nits yung peak brightness na mataas na rin para sa isang tablet. Lumilevel na rin sa brightness ng AMOLED panels. At yes, hindi nga siya OLED, so hindi siya yung display na may super deep blacks at super taas na contrast ratio. But still, para sa akin, hindi naman problema yan since maganda pa rin yung picture quality overall kahit sa mga dark and bright areas. Panalo yung panonood ko ng videos dito, mapa YouTube man yan, Netflix or Disney Plus. Naka Widevine L1 na rin kasi for that full HD playback resolution. At tulad ng makikita nyo dito, meron pa rin tayong support for both HDR10 and Dolby Vision. Plus, sobrang laking tulong din sa panonood natin yung 6 na speakers with Dolby Atmos. Ang ganda ng sound quality para sa isang tablet, may bass, at ang totoo niyan mas detailed at mas malakas pa nga rin to kumpara sa gaming laptop ko. Balik tayo sa display. Refresh rate natin again hanggang 144Hz. Andito pa rin yung bug, or hindi ko alam kung sadya ba ng Xiaomi to, kasi na-encounter ko na rin yan sa Xiaomi Pad 6. Gumagana lang yung 144Hz refresh rate sa home screen kapag nakakabit yung Smart Pen. Kapag hindi nakakabit, hanggang 120Hz lang tayo. Pero ang good news naman, adaptive yan. Pwedeng bumaba hanggang 48Hz, at napansin ko rin na mabilis yung pagbaba nito to save battery life. Sa touch responsiveness naman, hanggang 360Hz yung touch sampling rate, kaya responsive din sa bawat pindot natin. Meron ding mga eye care features like DC dimming and TUV Rhineland certifications. So overall, para sa akin, panalong display to for work, for gaming, at lalong-lalo na for watching videos. Next naman natin pag-usapan yung performance.
Ulitin ko lang, gamit dito yung flagship chipset ng Qualcomm last year na Snapdragon 8 Gen 2. Hanggang 12 gigs yung LPDDR5X memory at hanggang 512 gigs naman yung UFS 4.0 na storage. So, mga pinaka na components din yung nakalagay. Kahit pa sabihin natin na may Snapdragon 8 Gen 3 na ngayon, malakas na chipset pa rin itong 8 Gen 2. Over 1.5 million yung Antutu benchmark score. So kung mga office applications at social media lang naman yung gagamitin mo, sobra-sobra pa sa ito. Kahit pagsabay-sabayin mo. Sa aktual na paggamit naman, una muna HyperOS based on Android 14, yung operating system. Latest na rin to from Xiaomi. At may mga tablet features tayo dito na very useful for productivity. Like, syempre, split screen, meron tayo niyan. Floating windows, meron din. Hanggang 2, so pwedeng 4 na windows yung naka-open ng sabay-sabay. Andyan pa rin yung app dock for quick access sa mga paborito nating apps. At andito na nga rin pala yung pangako ng Xiaomi sa HyperOS na interconnectivity features like yung pag-mirror ng phone display natin sa tablet at yung seamless na pag-copy and paste sa dalawang device. Yun nga lang, ang supported pa lang na Xiaomi phone ngayon ay yung latest flagships din nila na Xiaomi 14 at Xiaomi 14 Ultra. At siya nga pala, upgraded na rin yung port natin dito, USB 3.2 Gen 1 na yan. At yes, pwede natin itong i-connect sa monitor or projectors kapag may mga presentations tayong gagawin. Take note nga lang na mirror mode lang din yung option natin, hindi pwede yung extended display, so stuck din tayo sa 3:2 na aspect ratio. At speaking of presentation, ito yung bagong Xiaomi Focus Pen na pwede rin natin gamitin para i-highlight yung mga bagay-bagay sa screen natin. Parang laser pointer, pindutin lang natin yung spotlight button dito sa taas at makikita na rin kaagad natin yung pang-highlight. Honestly, medyo hirap pa akong gamitin to. Medyo mahirap yung pagtutok pero magagamit pa rin naman. Now, in terms of drawing and taking notes, mas mataas na rin yung levels of pressure sensitivity kumpara sa second generation Xiaomi Smart Pen. So, mas accurate na rin yung pagdiin natin kapag nagsusulat o nagdo-drawing tayo. Eto, for example, magaan lang yung pagsulat ko. Padiin at gumagaan ulit. 3 milliseconds lang yung latency, so wala rin akong napapansin kahit anong delay. At mas maganda na nga rin pala yung palm rejection ngayon. Kahit paulit-ulit kong itaas baba yung kamay ko, idiin-diin sa screen, wala talagang sumusulat. Unlike before sa Xiaomi Pad 5 and Pad 6 na maganda rin naman yung palm rejection, pero siguro sa 50 paglapat ko ng kamay, may isa pa rin makakalusot. So overall, tulad lang din sa Xiaomi Pad 6, para ka na rin talagang may lapis at papel dito. Mas maganda na nga lang ngayon, mas in-improve na, at para sa akin, mas premium na rin yung design ngayon, mostly because of that black and gold na color combination. Next, para naman dito sa touchpad keyboard, magnetic din at may pogo pins, walang kahirap-hirap isuot, makapit yung magnets, hindi basta-basta matatanggal or babagsak. Meron na rin tayong touchpad ngayon, tapos glass pa, so parang laptop experience na rin talaga. May cursor na pwede nating i-customize. Medyo maliit lang yung touchpad area pero for a tablet na ganito ang size, malamang eto na rin yung pinakamalaki na pwede nilang ilagay. So wala akong reklamo dyan, lalo na't maayos ko rin namang nagagawa yung mga multi-finger gesture commands at very responsive din. Tapos yung mismong keyboard, nagustuhan ko rin. Well, kung sa sariling desk setup ko, gagamitin ko pa rin syempre yung mas makapal kong mechanical keyboard. Pero para sa isang keyboard na built-in sa isang manipis na case, maganda na rin talaga yung typing experience dito. 1.3mm travel distance, tactile enough yung mga keys para maging satisfying yung bawat key press, automatic na nadi-disable yung keyboard kapag tinupi natin hanggang likod, genius, walang accidental press kapag naka-tablet mode tayo, may white LEDs na rin pag mag-work tayo sa gabi, may dedicated function keys at may mga secondary functions pa yan for quick controls like volume and brightness adjustment. Marami rin silang nilagay na keyboard commands na halos pareho sa Windows OS para maging pamilyar sa atin at mas madali nating matandaan. Yung kickstand, very sturdy rin, so hindi maalog yung tablet kapag nagtatype tayo. Tapos pagdating naman sa design, soft touch yan at very premium ding hawakan. So, sa nakikita ko dito, feeling ko nilagay na ng Xiaomi dito lahat ng mga pwede nilang ilagay sa isang keyboard case para makuha natin yung laptop-like experience sa isang Android device. Now, since flagship chipset nga yung ginamit dito, malamang sa malamang sinisipat-sipat na rin to ng mga gamers.
So, nag-test ulit ako ng tatlo, ML, CODM at Genshin Impact. At tulad ng inaasahan, solid yung performance. Ang problema nga lang, nililimit ng Xiaomi yung frame rates natin sa 60 FPS. Kahit iset ko sa 144 yung refresh rate sa settings, sa game turbo, at kahit may ultra frame rate option din tayo sa mga games like Mobile Legends and Call of Duty, nililimit talaga nito yung frame rates natin sa 60 FPS. So, obviously, hindi to gaanong inoptimize ng Xiaomi for gaming. Sana i-optimize pa nila sa mga susunod na updates para sa mga gamers natin dahil alam naman natin na very capable yung chipset natin dito. At good news nga rin pala kasi hindi rin to gaanong nagiinit. Kahit sa Genshin Impact, hindi tayo lumagpas ng 40 degrees, so pwede rin to for long gaming sessions. No problems din tayo sa battery and charging. Sa paggamit ko, writing a script, research sa browser, Netflix, YouTube, at kahit nakakabit yung keyboard, nagagamit ko to for 2 days sa isang charge. Tinest ko na rin sa PC Mark battery test at dito, nakakuha naman ako ng more than 12 hours na screen on time na para sa akin, solid na rin. Considering nga na powerful yung chipset, mataas yung resolution, may keyboard, tsaka mataas din yung refresh rate. Ngayon, kung sakali naman na malobat nga tayo at kailangan nating mag-charge ng mabilisan, good news naman dahil nga 120 watts yung supported na charging speed. 35 minutes yung claim ng Xiaomi pero sa test na ginawa ko, naka-boost mode tayo, 39 minutes yung inabot para mapuno from 10 to 100%. Na still, excellent charging speed pa rin since 10,000 mAh battery yung pinupuno natin. At kung titignan natin yung ibang mga flagship tablets na kakompetensya nito, hours talaga yung aantayin mo para mapuno. So, para sa akin, one of the best features din to ng Xiaomi Pad 6s Pro. Sa camera naman, meron tayong 50 megapixel main shooter, 2 megapixel depth sensor, at 32 megapixels na selfie cam. At malamang sa malamang, hindi naman natin gagamitin yung camera nito for taking portraits, selfies, or sa pagkuha ng mga pandiinang pictures. Smartphone pa rin yung kadalasan natin gagamitin para doon. Malamang gagamitin lang natin to para mag-take ng picture ng documents or mga work-related na bagay at maaasahan mo talaga to pagdating sa mga yan. Actually, magaganda nga rin yung mga photos na nakuha natin, lalo na para sa isang tablet. At ang kinaganda pa, pwede rin tayong mag-record ng videos dito hanggang 4K 60 FPS. At eto naman yung selfies gamit yung 32 megapixel front-facing cam. Magandang photos din. Yun nga lang, limited pa rin tayo sa 1080p videos. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Xiaomi Pad 6s Pro 12.4. Hanggang 1080p, 30 fps. At sa nakikita ko dito, mukhang okay naman yung quality. Mukhang pwedeng-pwede na para sa mga mabilisang video calls natin sa Viber or Messenger. But still, syempre, hihingin ko pa rin yung 4K 30 FPS para mas maganda pa. Lalo na flagship device kasi nila to. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comment section. Yung Xiaomi Pad 6, maganda yung microphone, so feeling ko ito rin. Sa design at build naman, very premium din at flagship na flagship. Aluminum alloy unibody design, magaan, manipis, at again, may Corning Gorilla Glass 5 protection dito sa display. Tapos para naman sa iba pang mga features, may built-in fingerprint scanner na yung power lock button. Napakaraming nagre-request sa atin yan. Very fast and very accurate din. May Wi-Fi 7, so ready na rin sa mga bagong labas na routers ngayon. Tapos sinubukan ko rin for video call sa Messenger and Viber. At yes, okay na okay din yung quality. Malinaw akong naririnig ng mga nakakausap ko at wala rin akong na-encounter na bugs. At mention ko na nga rin pala na meron din silang in-offer na case without the keyboard na mukhang good quality din. Okay, so habang nire-record ko tong video, hindi ko pa alam yung presyo. Hindi pa nasasabi sa akin ng Xiaomi. So pag-usapan na lang muna natin yung parehong pros and cons. Okay, so update. Alam ko na yung presyo ngayon at pasok na pasok to sa gusto kong price. Actually, eto yung sinabi ko nung una ko tong nirecord. Sana lang talaga hindi lumagpas ng 45,000 pesos yung presyo. Sana makapag-magic ang Xiaomi Philippines at magawa nilang 35 to 40k lang para maging panalo. At eto na nga, itong Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 ay nagkakahalaga ng 33,999 para sa 8256 at 39,999 naman para sa 12.4.
512. Ito yung presyo ng mga accessories at meron pa silang early bird promo para makuha na lang natin to for just 31,999 to 37,999 pesos. At para sa isang flagship tablet na kayang kumalaban or kayang sabayan yung mga 50k plus na tablets ng ibang mga brands, para sa akin, panalo yung presyo nito. Pero eto na rin yung parehong pros and cons para lang mas klaro. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, unang-una yung display. Kahit hindi AMOLED, ang ganda ng kulay, ang taas ng resolution, very sharp, very smooth, again, solid sa lahat. For watching videos, work, and even gaming. Yung performance, of course, solid na solid din dahil sa Snapdragon 8 Gen 2. May very good sounding speakers, premium build and design, may good battery life at sobrang bilis mag-charge. Output sa main camera, sobrang goods na rin para sa isang tablet. At nagustuhan ko rin yung parehong Xiaomi Focus Pen at yung touchpad keyboard. Tapos para naman sa mga bagay na pwede pa nilang i-improve at idagdag next time, walang lagayan ng SIM card, walang lagayan ng micro SD card, walang headphone jack. Sa gaming, nililimit tayo sa 60 FPS. At eto ulitin ko lang, maganda naman yung quality ng selfie cam dito, pero pwede pa rin talagang ma-improve, like sana mabigyan nila tayo ng 4K video recording kasi sa totoo lang, kapag sinabi nating tablet, mas madalas pa nating magagamit yung camera sa harap kumpara sa camera sa likod. Overall, sobrang gandang tablet ito from Xiaomi. As in, pwede talaga siyang gawing laptop alternative kung kaya mo namang gawin sa Android operating system yung trabaho mo. Now, pagdating sa pricing, wag nyo nang asahan na mura lang to, like 20 to 30,000 pesos. Kasi ang kinakalabang tablet nito ay yung worth 55,000 pesos na tablet ng Samsung. Yung Samsung Galaxy Tab S9. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, click mo na yung subscribe button dyan. Matagal ka nang hinahantay niyan. Para sa review ko ng Xiaomi Pad 6, click mo lang to. At para naman sa latest flagship phone ng Xiaomi, click mo lang to.